Ang problema ng Maynila parang sakit. Habang tumatagal, mas lumalala. Manila is not for sale. Tayo na yung isa sa pinakamahirap sa buong NCR. Maynila is the capital of the Philippines. Umikot ka sa Maynila, ang hihingin sa'yo ng mga tao, panggamot, pang-hospital, pangkain. Kung yun ang problema, dapat, di ba yun ang solusyon? Ito matindi. Nung pandemya, gumasoso ng 1.7 billion sa Manila Zoo. Para ano? Para pagkakitaan? O ibigay ito sa pinaka-nangangailangan? Bilang isang mayor, katungkulan mo na ibigay yung serbisyo. Hindi yan pwedeng isumbat. Nung pandemya, sinasabi nila, nagbigay sila ng food packs, nagbigay sila ng mga ayuda. Hindi daw nila ginutom ang Maynila. Hindi mo pwedeng i-claim na hindi mo ginutom ang Maynila using Manila's money. Nabudol ang mga Manileño. Matagal na po nabubudol yung Maynila. Ang masakit nga, RDR, ginamit pa yung pandemya para maging rason, para magbenta ng ari-arian at mangutap ng bilyon-bilyon. At katapos mong ibenta lahat ng ari-arian, ibaon sa utang ang Maynila, bigla mo na lang iiwan ang Maynila at tatakbo kang presidente. Hindi ko alam kung magigising yung mga kababayan natin sa katotohanan. Sana matuto na yung mga kababayan natin. Makita nila kung sino talaga yung may puso at sinserong malasakit para sa kanila na hindi pag-iinteresan yung pera ng bayan. The views and statements expressed by the guests in Aplikante ng Bayan with Boss RDR are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. Welcome sa panibagong episode ng Aplikante ng Bayan. Ngayon may makakasama tayong isang nag-a-apply sa pagka-mayor sa lungsod ng Maynila. Siya po ay isang kilalang negosyante, isang kilalang pilantropo o tumutulong sa napakaraming mga tao. Mula noon hanggang ngayon ay hindi nawawala ang puso niya sa pagtulong. Higit sa lahat, siya po ay nakilala bilang isang Sam Versosa. Welcome sa Aplikante ng Bayan. Maraming salamat, Boss RDR. Matagumpay ka na sa buhay, bakit mo papasukin ng masalimuot na buhay politika sa lungsod ng Maynila? Alam mo, hindi naman ito talaga yung plano ko, RDR eh. Nagsimula ako sa wala, pinanganak ako sa Sampaloc, galing probinsya yung mga nanay at tatay ko, Bisaya at Ilocano. Napunta rito, alam ko yung pakiramdam ng wala. At ngayon na nabiyayaan ako ng sobra-sobra, ito na yung paraan para maibalik ko sa lugar ko saan ako lumaki, natuto, dumiskarte at nangarap. Lahat ng meron ako. Dati natutulungan ko buong Pilipinas. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ngayon hinihingi ng mga kababayan ko yung tulong ko, lalo na ng mga senior citizens, mga matatanda, mga may sakit, mga kabataan na gusto makapagtapos. Meron akong kakayanan tumulong. Binigyan ako ng talino, ng resources, at ng puso para ibigay kung ano man ang meron ako sa Maynila. Minsan tinatanong ko, Diyos, Lord, ito ba talaga yung plano mo para sa akin? Bakit mo ko binigyan ng talino? Bakit mo binigyan ng maraming negosyo? Bakit gusto mong magbigay ako na magbigay sa tao? Sa tingin ko, dito niya ako gustong dalhin. At for the past 10 years and more, ang dami ko na pong natulungan, ang dami ko nang nabagong mga buhay. At kung ano man yung nagawa ko sa sarili ko at sa ibang tao, yun po yung dadalhin ko dito sa Maynila. Welcome sa Aplikante ng Bayan. Maraming salamat. Napansin ko lang, yung boses mo, ubos na. Anong nangyayari? Sa kakaikot ko po yan sa Maynila, sa kakakausap sa maraming tao. Araw-araw po, nag-house to house ako, mahigit 12 oras sa isang araw. Pagkatapos nun, may kanya-kanyang caucus pa bawat barangay. Nagsasalita ako sa libo-libong tao. Nakikita naman yan sa mga Facebook live ko, sa mga post ko. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Minsan nakakalimutan na namin kumain. Sa dami ng kinakausap ko para ma-share ko yung mensahe ko at mga plano ko sa Maynila, talagang minsan di na kinakaya. Kaya nga lagi kong hinihiling sa mga kababayan ko sa Maynila. Kung ano man yung naririnig nila na sinasabi ko, plano ko, plataforma ko, tulungan nila akong ikalat. Kasi mag-isa lang ako, RDR eh. Wala akong partido, wala akong makinarya. Mag-isa lang akong umiikot at kinikwento kung ano man yung magagandang gagawin kong pagbabago sa Maynila. Sabi ko nga, ibibigay ko lahat. Pagod ko, katawan ko, pati boses ko, ubos na. Resources ko, kailangan ko itong gawin para sa mga umaasa sa akin. Sa bawat pag-ikot ko, house to house, siguro mga every 3 or 4 houses, ang daming may sakit, ang daming nakaratay. May iba mo, halos mamamatay na. Nung isang araw sabi sa akin, na sana maabutan ko pa yung mga pangako mo, yung mga plataforma mo para naman magkaroon ng pag-asa Maynila. Ang daming nagsasabi sa akin yung mga matatanda, kaya sabi ko, Nay, okay magalala, ipapanalo ko po kayo. Kaya sabi ko nga, kailangan kong manalo, RDR.
Kailangan kong tulungan itong mga to, yung mga umaasa na matagal nang umaasa. Ilang beses nang napangakuan, ilang beses na sumubok ng mayor, pero walang nangyari sa mga buhay nila. Ang problema ng Maynila parang sakit, habang tumatagal, mas lumalala. Ang number 1 na problema sa Maynila, doon na lang nakita ko na yung kalusugan. Every 2, 3, 4 houses, merong may cancer, merong may epilepsy, merong may arthritis, merong may maintenance, cholesterol, bawat lugar napuntahan ko. Palala ng palala yung sakit nila kasi wala silang pambili ng gamot eh. Kaya nga sabi ko, pag nabigyan ng pagkakataon, yung pondo ng Maynila, ibubuhos ko sa mga libreng gamot nila, libreng pang-hospital nila. At yung pinaka-importante para dun sa mga seniors at PWD na hindi makapagtrabaho, ibibigay natin yung 2,000 pensyon buwan-buwan nila para naman masuportahan sila sa pang-araw-araw. Sila yung mga nag-alaga sa atin nung bata tayo, mga lolo't lola. Sabi ko, kami naman mag-aalaga sa inyo ngayon. Ano ang ini-expect mong kapalit ng lahat ng hirap, pagod, sakripisyo, lahat ng resources mo ginagamit mo kung sakasakali ikaw ay mauupo? Magandang buhay para doon sa mga Manileño. Magandang buhay para doon sa mga umaasa sa akin. Tutulungan ko silang tulungan ang sarili nila. Yun yung nagbibigay ng greatest reward sa akin. Alam mo sa buhay, minsan hinahanap mo yung calling mo, yung purpose mo. Bakit binigay sa iyo ng Panginoon lahat ng blessings na to? Bakit ikaw yung ginagawa niyang instrumento? Ngayon po alam ko na po yung advocacy ko, yung purpose ko sa mundo, at ito na po yung calling ko. Naramdaman ko yan nung unang nagbigay ako mismo ng tulong at bumago ang buhay. Yung saya po sa mukha ng mga kababayan natin na nakita ko, triple yung naramdaman kong saya. Sabi ko, ang sarap pala sa pakiramdam nito. Ito na yung gagawin ko. Kaya simula noon tuloy-tuloy na po yung pagtulong ko. Ngayon lang naman talaga natutok sa Maynila pero buong Pilipinas po yung tinutulungan namin. Mula sa programa namin na tutuktuin sa telebisyon hanggang dun sa Dear SB sa GMA kung saan tumutulong kami ng pangmatagalang tulong dun sa mga kababayan natin nagsusumikap at gustong bumago ng buhay. At masayang masaya ako dahil napakarami na pong nabagong buhay. Bawat house to house ko o bawat paglibot ko po sa Maynila, bawat kanto, nakakakita ko ng mga nabigyan ko ng bigasan, Show Maynila Food Cart, SB Store ng Bayan, minsan Parisan, Pesto sa Palengke. Sobrang pasalamat nila na umaasenso na sila. Meron akong nakasalubong, dating nangangalakal, lola, na nabigyan ko ng Show Maynila Food Cart. Ngayon, kumikita na siya. Hindi bumababa sa 2,000, minsan daw 3,000 sa isang araw. Magkano sa isang buwan nun? Meron akong natulungan sa Baseco, dating OFW. Ngayon, 3 na yung food cart niya na Show Maynila. Ayoko na sabihin yung kinikita pero maganda na po yung kinikita niya. Napakaraming ganyang storya, RDR. Punta ako ng Binondo, may natulungan ako, 2 magkatabi na Show Maynila. Parehong kumikita. Pasalamat sila na pasalamat na umaasenso na sila sa buhay nila. Pero mas nakaka-touch talaga doon. Habang nagpapasalamat sila, may kumalabit sa likod ko na lolo. Sabi, SB, maraming salamat sir, maraming salamat. Pino-opera mo yung anak ko, tinulungan mo siya ngayon, okay na siya. Kasama ko si Rian noon. Halos maiyak na si Rian. Actually, umiyak na si Rian. Dahil doon sa reaksyon na yun, ito yung mga bagay na di ko alam kung mabibigyan mo ng halaga. Walang halaga eh. Priceless. Ito yung mga bagay na hindi mo makakalimutan habang buhay at madadala mo hanggang mawala ka sa mundo. Kaya sabi ko, Lord, thank you at ginawa mo ko instrumento para mabagong buhay ng mga taong to. Lahat ng mga politiko na kumakandidato ngayon, pare-parehas kayo ng sinasabi. Puro magaganda, puro pangako. Ano ang pagkakaiba ni SB dun sa ibang politiko? Karamihan po ng sinasabi ko, nagawa ko na, ginagawa ko na. Yung plataforma ko na KKK, kalusugan, kaalaman at kabuhayan, lahat po yan, ginagawa ko na matagal na. Nagagawa mo ng tumulong noon eh. Pero bakit hinahangad mo pa ang kapangyarihan ng pagiging mayor? Doon ko nga na-realize na kung ano man yung resources na binibigay ko, hindi pa rin sapat. Kasi nakapagbigay na ako ng libo-libong kabuhayan, daang-daang scholarship, at libo-libong natulungan sa medical. Pero napakarami pa rin humingi ng tulong. Kaya ako tumatakbo para mapalawig pa ito. Magamit yung pera nila, madiretso yung pera na Manileño, diretso sa mga tao. Ang nangyayari kasi bago pa yan makarating sa kanila, napag-interesan na yan ng ibang mga namumuno. Actually, isa yun sa mga rason kung ba't ako tumakbo. Sabi ko, ang dami kong reklamo, may kurakot, hindi ako satisfied sa pamumuno. Sabi ko, kung puro lang akong reklamo, walang magbabago. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, simulan natin sa sarili natin. Kaya sabi ko, kung walang ibang lalaban, ako na lang. Binigyan ako ng Diyos ng kakayanan, ng resources, ng talino, at ng puso para magsilbi. Kaya nandito po ako sa posisyon para ipaglaban at ipanalo yung mga kababayan ko sa Maynila. Ngayon, nakikita ng mga tao na napakalapit mo sa mga senior citizen. Bakit isa ito sa mga prioridad mo? Sobrang malapit sa puso ko mga seniors dahil sila yung mga humingi sa akin ng tulong. Sila yung laging nakakasalamuha ko. Sila yung humingi sa akin ng panggamot, pang-hospital, pangkain. Walang katapusan.
Aatakin ako dito, tatawagin ako mga anak, papasukin ko sa loob ng bahay. At pag nakita mo yung mga sitwasyon nila, wala na silang aasahan. Sabi ko, ako yung binigyan ng ganito kalaking biyaya ng Panginoon. Sa akin na siguro inatas na tulungan sila. Meron akong kakayanan, RDR. Meron ako, hindi lang talino yung resources, meron akong experience sa negosyo. Alam ko paano patakbuhin at i-budget yung Maynila. At pinaka-importante, meron akong puso para sa kanila. Kung wala nang tumutulong sa kanila, sabi ko, ako na lang po. Pero nakita ko na hindi kaya ng sarili ko lang resources. Kailangan madala ko yung nararapat na benepisyo at tulong para sa mga seniors na to. Wala na ho silang pag-asa Halos mawawala na sa mundo yung mga seniors. Wala pang tumutulong sa kanila. Kaya sabi ko, kung walang tutulong sa inyo, ako na lang. Noong pandemya ay sinuportahan mo ang mayor na nakaupo. Nagkalat sa social media yung mga ginawa mong ayuda, tulong. Ano ang nagtulak sa'yo para kalabanin siya ngayon? Actually, hindi naman siya yung rason para tumakbo ko. Ang rason ko yung mga tao. Yung mga tao hindi nabibigyan ng pansin. Yung mga kawawang kababayan natin. Yung mga kalunos-lunos na mga kalagayan na walang tumutulong. Yun yung unang rason kung ba't talaga tumakbo. Later ko na lang naman nalaman yung mga maling ginawa ng mga nakarang administrasyon na nagpadagdag sa motivation ko na manalo. Kasi sabi ko, kawawa na nga mga tao. Tapos pag ito ulit ang namuno, wala na naman mangyayari. Alam niyo po, sabi, evil triumphs when the good ones do nothing. So kung kakayaan mo lang yan, wala na akong mangyayari. Isa sa mga pinakapopular na katunggali mo sa pagka-mayor sa Maynila ang nagsasabi na sila daw ay napakarami ng resibo, mga nagawa sa Maynila, kaya naman ibabalik sila ng tao sa pwesto. Ano masasabi mo ron? Alam mo, bilang isang mayor, katungkulan mo na ibigay yung serbisyo. Hindi yan pwedeng isumbat. Para mo kasi silang ginigisa sa sarili nilang mantika. Kasi po, nung pandemya, sinasabi nila, nagbigay sila ng food packs, nagbigay sila ng mga ayuda. Hindi daw nila ginutom ang Maynila. Hindi ho utang ng loob ng mga Manileño yan dun sa nagbigay. Hindi ho sila nagbigay nun. Hindi nila pera yun pera ng Manileño yun. Hindi mo pwedeng i-claim na hindi mo ginutom ang Maynila using Manila's money. Kung sarili mong perang binigay mo, pwede mo sigurong sabihin yun na tumulong ka. Pero trabaho mo yun bilang mayor, bilang namumuno. Ang masakit nga, RDR, ginamit pa yung pandemya para maging rason, para magbenta ng ari-arian at mangutang ng bilyon-bilyon. Ito yung pinaka hindi ko matanggap. Kasi sa sobrang galing at tulis nitong mga taong to, napapag-interesan yung pera at nagagamit yung mga sitwasyon gaya ng pandemya para makakuha ng pera, makakickback. Kasi sa dinami-dami ng syudad sa Metro Manila, pati sa buong bansa, tanging Maynila lang ang nagbenta ng bilyon-bilyong ari-arian. In a span of 2 years, para kang talagang gusto mong ubusin Hindi mo na talaga pinakawalan yung pagkakataon na ubusin lahat ng pagmamayari ng Pilipinas at gamitin ang pandemya para sabihin na pamimigay mo yan bilang ayuda. Hindi lang yun. Nangutang ka pa. So parang doble-doble. Di ba pag nangutang ka, hindi mo na kailangan magbenta. Baligtad Dinoble. Nangutang ka na, nagbenta ka pa para daw may pang-ayuda. Pero alam naman natin walang napunta sa ayuda. Kaya nga ako, inis na inis. Kawawa yung mga kababayan natin na walang alam. Alam mo ako, hindi ko rin alam Nalaman ko yan, lately na lang. Kaya nga, lagi kong sinasabi, Manila is not for sale. Wala ho tayong karapatan para ibenta itong mga ari-arian na to. Hindi sa atin to sa taong bayan to Dapat dine-develop itong mga assets na ito. Ginagawa itong mga palengke, pabahay, eskwelahan, o hospital para nga doon sa mga may sakit. Pero paano na ngayon? Wala na siya. Binenta yung eskwelahan, City College of Manila. Binenta yung Harrison Plaza. Binenta yung Divisoria. Ang daming nawalan ng kabuhayan. Kausap ko po yung mga samahan ng vendor sa Divisoria at iba't ibang lugar sa Maynila. Napakadaming na-displace, napakadaming nawalan. At yung iba, ginawa naman parking. Alam mo, ang Maynila now is the parking capital of the Philippines. Bawat kanto sa Maynila, pag umikot ka, lalo na sa Divisoria, Tutuban, etc. Minsan pupunta yung nakamotor, bibili lang ng kung ano man doon sa mga tindahan. Mas mahal pa daw yung parking nila kaysa doon sa binili nila. Yung parking may bayad? Siyempre, negosyo, ginawa ng negosyo, hindi pa accounted yan kasi wala namang resibo yan Ano ba naman yung papel? Kunwari binigyan ka, hindi naman naka-BAR yan. Hindi natin ma-account yan. Hindi natin alam kung saan napunta yung pera. Pwede lang sabihin, ang nakolekta lang namin dyan ngayong araw, 3,000. Pero ang nakolekta, 50,000. Wala nang nag-iimbestiga dyan at walang nagre-report dyan. Kaya nga gusto kong dalhin sa Maynila, isang gobyernong transparent at accountable. Gusto natin magkaroon ng isang parang Local Freedom of Information Act sa Maynila. Kung saan lahat ng pondo ng Maynila, kung saan man napupunta, sa gamot man ito, infrastructure, sa
kabuhayan o sa mga allowance ng senior, makita yan ng buong Maynila. Kung may binenta ka man, dapat pinakita mo magkano, sinong nakabili at anong nangyari dyan. Ang nangyari, tinatago yan. Walang transparency sa Manila. Kaya nga, napag-iwanan na ho tayo. Maynila is the capital of the Philippines. Iniwanan na ho tayo. Makati, iwan na yung Manila. Iniwanan na tayo ng Taguig, Pasig, kahit nga San Juan. Lalo na Quezon City. Iwan na ho tayo. Tayo na yung isa sa pinakamahirap sa buong NCR. Parang nabudol ang mga Manileño. Matagal na po nabubudol yung Maynila. Ilang taon na ho yan ang pangakuan. Ilang taon na yan sumusubok ng ilang mga mayor na yan. Nasubukan na nila yan eh. Alam na nila yung mga nangyari. Tinatanong ko sa kanila, may nangyari ba sa mga buhay nyo? Wala. Ano nangyari? Nga, lalo daw naghirap. Lalo silang kawawa. Ako yung may ikot ho dun sa mga pinaka hindi napapansin na mga area. Wala hong dumadalaw sa kanila dun. Sabi nila, SB, ikaw pa lang ang unang kandidatong mayor na pumupunta rito sa amin. Hindi nila kami pinupuntahan dito. Buti na lang nandun ako, nakita ko yung mga kalagayan nila. Sabi ko, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, sila po yung mga uunahin natin bigyan ng pabahay, bigyan ng kabuhayan, at syempre bigyan ng mga gamot at tulong medikal. Pero balikan ko po yung pagdating dun sa pagbenta at pagbibigay ng ayuda. Tanging Maynila lang ang nagbenta at nangutang. Kasi ang Quezon City, nagbigay din naman ng masasarap na ayuda. Hindi naman nagbenta. Hindi rin nangutang. Ang Pasig, kala Mayor Vico Soto, hindi naman nagbenta. Hindi rin nangutang. Nagbigay ng ayuda. Taguig, lalo na Makati. Ang sasarap ng ayuda. Walang binenta, walang inutang. Kaya sabi ko, bakit Maynila lang? Ibig sabihin, may naiiba. Ibig sabihin, kaya naman magbigay ng ayuda nang hindi nangungutang at di nagbebenta. Bakit sa Maynila lang ito nangyari? At pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos mong ibenta lahat ng ari-arian, ibaon sa utang ang Maynila, biglang mo na lang iiwan ng Maynila at tatakbo kang presidente. Parang halos pagkakuha mo ng lahat, aalis ka. Tapos ngayon, na hindi nag-work yung plan A mo, babalik ka ulit sa plan B. Hindi ko alam kung magigising yung mga kababayan natin sa katotohanan. Kasi magagaling to mga politiko na to, mga veterano na ho sila, matatamis na ang dila. Kaya sabi ko, sana matuto na yung mga kababayan natin. Makita nila kung sino talaga yung may puso at sinserong malasakit para sa kanila, na hindi pag-iinteresan yung pera ng bayan. Sa lahat ng kumakandidato ngayon, kasi pare-parehas kayo, nandyan ang mga healthcare, job opportunity. Ano ang magiging pinakamalaking pagkakaiba ni SB? Hindi ko po pag-iinteresan ang pera ng Maynila. Magkano ba ang budget ng lungsod ng Maynila? Ang budget ng Maynila ngayon ay 25 billion. Para sa akin, bilang negosyante, naniniwala ako, ang gobyerno parang negosyo rin yan eh. Dapat alam mo kung saan mo ibubuhos yung pondo sa mas pinaka-prioridad, tulad nga nung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Ang nangyayari kasi, bago ibuhos dyan, nilalagay ho sa ibang pinagkakakitaan nilang proyekto. Ulitin ko po, umikot ka sa Maynila, ang hihingin sa iyo ng mga tao, panggamot, pang-hospital, pangkain. Kung yun ang problema, dapat, di ba yun ang solusyon? Ito matindi. Nung pandemya, imbis ibigay na pampagamot, pang-enroll, pang-allowance sa mga seniors, pang-allowance sa mga estudyante, kabuhayan para sa mga walang trabaho at walang negosyo. Gumastos ho ng 1.7 billion sa Manila Zoo. Boss, Manila Zoo is a liability. Tapos yung panahon ay pandemya. Would you put your 1.7 billion there para ano? Para pagkakitaan? O ibigay ito sa pinaka-nangangailangan? Ito po yung mga tanong na gumugulo sa utak ko eh. Ito yung mga nangangailangan, pero uunahin mo ibang proyekto na pagkakitaan. May mali na ho dito. Kaya sabi ko nga, paano pamumunuan ng isang tao, ang isang syudad, kung ang sarili niya nga, hindi niya napaunlad bago siya nagpolitika. Ang nangyari ho kasi baliktad. Mahirap daw sila, tapos pumasok ng politika. Tsaka pa lang sila nag-aral eh. Pagkatapos, tsaka nagnegosyo. Pagkatapos, tsaka yumaman. Diba baliktad? Bago ho pumunta sa politika, napaasenso ko na sarili ko, nag-aral ako na mabuti, valedictorian ako, scholar ako sa UP Diliman. I'm a civil engineer. I'm a CEO of different companies. Pati nga mga luxury brands like Maserati. I'm the president and owner here in the Philippines. Hindi ako tumakbo para magpayaman sa Maynila. Maraming paraan para yumaman. Nandito ako para magdala ng tunay na pagbabago. Linisin ho ang gobyerno. Ibalik ang tiwala ng tao sa City Hall. Yan ang nais ko, dalhin po at maging tulay para yung pera ng Manileño, madiretso ko po sa mga tao. Yan po yung pinagkaiba ko. In the realm of possibility, natapos ang May 12, lumabas na ang nanalo sa eleksyon, si Sam Bersosa bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Ano ang inisyal na mararamdaman ng mga Manileño? Relief na yes,
may pag-asa na para sa pagbabago. Wala po akong ibang hangad at wala ko ibang gagawin, kundi linisin ang Maynila, hindi lang labas, hindi lang mga basura sa labas, pati yung mga basura sa loob mismo ng City Hall. Mabawasan yung korupsyon kung kaya nga tanggalin Lalo na yung mga abusado. Napakaraming abusado sa Maynila. Mga nanguhuli, nang-extort na mga vendors. Napakarami na akong sindikato. Kailangan malinis na ito. Alam niyo po, ang masakit sa akin, sa dami ng ginagawa kong pagtulong, pagbigay ng mga negosyo, pagbigay ng masasarap na ayuda, tuloy-tuloy po yung paninira ng kalaban. Alam ko po, madumi ang politika, pero hindi ko alam na ganito kadumi. They can twist the narrative. Kaya nilang baguhin yung buhay mo, yung pagkatao mo. Imagine mo, boss, nagbibigay na ako ng masasarap na ayuda, nagbibigay pa ako ng kabuhayan. Anong sasabihin sa akin? Wala yan si SB. Puro kabuhayan lang ang kayang ibigay niyan. Puro spam lang yan. Puro ayuda lang yan. Hindi niyang kayang mamuno sa Maynila. Puro pagtulong lang sa medical yan. Puro pagsagot ng gamot, tulong medical. Yun nga yung pinakamasakit ko na yung tumutulong. Babaliktarin ka pa. Sasabihin, puro kabuhayan lang daw ang alam ko. Puro negosyo, food carts, bigasan, pwesto sa palengke. Minsan tinatawag pa akong boy siomay. Sabi ko, okay lang. At least hindi boy benta. Kasi ang tinutulong ko, pang matagalang tulong. Hindi ito panandalian. Alam mo, RDR, may pag-aaral na ang gusto daw minsan ng ibang namumuno at ibang gobyerno, gawing mahirap at umaasa pa rin ang masa sa leader para magtagal yung mga leader sa pwesto. Ganun ang nangyayari. Paaasahin ka sa ayuda, paaasahin ka sa kung ano-anong mga binibigay. Yun ang gusto kong mabago. Gusto ko silang bigyan ng something na pangmatagalang tulong. Tulong na hindi pwedeng maagaw ng kahit sino man. Kaya nga sabi ko, ang ibibigay ko sa inyo, edukasyon, kabuhayan, at magandang kalusugan. Pag meron ka nito, pwede mong paasensuhin ang sarili mo at matulungan mo ang pamilya mo maangat sa hirap. Yan ang gagawin ko na hindi kayang gawin ng iba. Sana tulungan nila akong ikalat yung mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ikalat nila yung magagandang plataforma ko. Kasi kung hindi ito malalaman ng mga lolo't lola, mga ibang taong hindi ako nakikilala, sayang, hindi ito madali. Hindi po basta pera ang binibigay ko rito. Buhay ko, oras ko, pagod ko, boses ko, halos lahat binibigay ko para sa Manileño. Lagi ko sinasabi, minsan ko lang po iaalay sarili ko. Sana wag ko nilang sayangin. Kasi marami rin akong ibang gustong gawin. Pero ngayon dito ako dinala ng mundo. Ibubuhos ko lahat. Ipapakita kong posible ang pagbabago. Gaya po ng tagumpay ng aking kwento. Ipapanalo ko ang kwento ng bawat Manileño. Maraming salamat, SV. Thank you so much po. And sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.